At magre-react na naman tayo sa napakaraming mga balita ngayon na nagkalat at mga disinformation na nagkalat sa social media. Wala na kasing nanonood mga bossing dyan sa mainstream media na yan eh. Wala nang mutiwala sa kanilang mga tao. O kaya eto, ngayon mga bossing, tayo ay nandirito para i-counter lahat ng mga disinformation na inilalabas ng mga hayop. Ng mga hayop ng mga mainstream media na yan. Siyempre, mainit na mainit pa rin ang kaso ni Senator Bato de la Rosa na sa ngayon ay nandiyan sa Senado at ilang araw na nga tayo nagpupunta dyan. Nagpunta tayo nung isang araw, nagpunta tayo kahapon and talagang overwhelming pa din ang support ng mga ng mga supporters ng Bayang Pilipinas. Actually, hindi ko na nga tinatawag na supporters ng mga Duterte ito. Dahil ito, palagay ko, ang sinusuportahan na ng mga taong ito ay yung Bayang Pilipinas. Kasi lahat ng mga nangyayari ngayon, hindi naman napabor sa Pilipinas eh. Lahat ng mga nangyayari ngayon ay puro panggigipit na lang sa kalaban sa politika. Kaya nga yan, inis na inis yung mga taga-Congress dahil ilang panahon na sila ay supposedly nasa limelight ng media, pero dahil dito kay Senator Bato de la Rosa, wala na, hindi na sila napapansin. At yan nga, nagkaroon ng bagong liderato dyan sa Senado. Ito mga taga-Congress na nagmamadali noon, pero ngayon hindi pa natatransmit yung articles of impeachment dyan sa Senate. Bakit? What's holding you back? What's holding you and preventing you from sending the report ng impeachment, articles of impeachment dyan sa Senate? Kasi alam nyo na-spoil yung inyong na-spoil yung inyong mga pangarap, na-spoil yung inyong masasamang balak nung si Tito Soto pa ang Senate President. Well, marami nagsasabi, baka magkaroon na naman daw ng panibagong code dito dyan sa Senado kasi manipis daw yung numero nila. Manipis yung numero ng ngayon ng majority ng Senado dahil marami pa dyan, medyo umaano-ano pa. Medyo kunyari, tumutuloy-tuligsa pa. Pero alam nyo naman, palapit na ang 2028 elections at karamihan dito sa mga senador na ito, kalahati actually, sa mga senador na ito ay re-electionist. Syempre, kapag re-electionist ka, mag-iingat ka. Well, ang isang re-electionist dyan na hindi na magiging senador, sigurado ko si Risa Ontiveros. Palakpakan tayo. Dahil last termer na yan si Risa Ontiveros, so wala na yan. Kaya yan na lang ang mga babakbak dyan. Yung iba dyan, re-electionist yung mga yan, sigurado ako na iingatan din nila yung kanilang pag-asa para manalo bilang senador sa 2028. Kasi sabi ko nga sa inyo, nakaabang ang buong Pilipinas. So, maaaring yung mga congressman na yan, bawat distrito, kaya nilang bilhin yung kanilang mga distrito. Maliliit man lang na bilang ng mga botante yan. Yung iba dyan, pwede nilang bilhin yung kanilang mga kalaban sa pagka-congressman. Para hindi na sila labanan, marami dyan sa mga congressman na mga nag-yes, mga walang kalaban sa kanilang mga distrito. Kaya matatapang mga yan. Pero itong senador, iba usapan dito mga bossing ha. Ang usapan dito sa mga senador nationals ito, buong Pilipinas ang bumoboto rito, hindi lang buong Pilipinas, pati mga OFW. Nakaabang ang buong Pilipinas, nakaabang ang mga OFW. Huwag nyo sabihin na na walang social media yung mga nasa malalayong lugar dito sa Pilipinas. Maaring yung iba walang hindi updated sa social media, pero sigurado ako hindi sila updated sa social media, hindi rin sila updated sa sa mainstream media. Bakit? Tingnan niyo ha. Ang balita sa mainstream media, ito tatandaan niyo ha. Gaano kalakas ang social media versus mainstream media? Ilang oras lang pag nagbabalita ang mainstream media? Isang oras. In total, siguro mga 3 oras sa isang araw. Pero ang social media, mga bossing, ma-access yan. Ma-access ng mga Pilipino yan mula umaga hanggang gabi. Kaya importante na itong ating mga vlog na ito ay na-share ninyo sa lahat ng mga social media accounts ninyo para makarating ito doon sa mga kaibot-ibuturan, kalayu-layuan na mga lugar. Dahil lahat dito ngayon may cellphone na. Pati nga mga kabataan ngayon, cellphone na. Pati nag-aaral sila, cellphone na. Research, cellphone na. Pati nga magbubuti, cellphone na Yung kilala ko ang taong grasa, iPhone pa so lahat ngayon may social media. Napaka-importante ng social media ngayon at ang laban ngayon nasa social media. Makikita ninyo ang dami ng ang mga OFW nakadepende sa social media. Hindi na sa TV, wala nanonood ng TV. Ito ang TV ko Yung TV ko dito sa bahay, madalang pa sa regla ng
ng may pikos. Madalang pa sa regla ng may pikos. Oh, yung mga irregular na nireregla, mas madalang ko pang buksan yung TV na yan dahil lagi ako nakapokus sa laptop ko, sa social media, Facebook, YouTube, nandiyan na ngayon. Kaya importante yung boses natin marinig. So itong mga nasa iba yung lugar, akala nitong mainstream media naaabot pa nila yung mga hindi na. Nasa ano na yan, nasa social media na, nasa Facebook na. Lahat meron ng cellphone, lahat meron ng internet. Oh, kaya ngayon delikado itong mga senador na ito. Itong mga senador na ito na kapag bumoto ng hindi kaaya-aya ang laban kay VP Sara pagdating ng impeachment dyan sa Senado, delikado sila. Bakit? Luzon, Visayas, Mindanao, mga bossing, at least 40% ng Luzon sa mga Duterte yan. And I believe mga 80% ng Visayas and Mindanao sa sa mga Bisaya yan. Syempre, alam naman tangkilikin nila hindi Bisaya. Kalahit nila yan eh. So sa mga Duterte yan. So nakaabang lahat ng mga gagawin ninyo. Nakaabang lahat ang mga tao sa gagawin ng Senado. Kaya ngayon, etong Congress, hindi nila mai-transmit yung articles of impeachment sa Senado kasi nga ayaw nila na magsimula agad yan. Pag nagsimula agad yung impeachment na yan ni VP Sara sa Senado, mapapahamak sila. Alam nyo ba na may mga na-receive kami na intel? May mga na-receive kami na intel. Kasi I was supposed to, ilalabas ko sana yung mga hindi pumirma o yung mga pumirma pabor kay VP Sara sa impeachment. Pero napag-alaman namin na nagkaroon na pala ng coordination etong mga congressman sa kampo ni Sara Duterte. At marami sa mga taga-Congress na bagamat nag-yes ang allegiance nila nasa mga Duterte na at may listahan na ang mga Duterte ng mga congressman na kahit nag-yes alam nila na sa kanila na nag-swear na ng allegiance sa kanila. Oo, maniwala kayo. Kaya ngayon marami dyan sa mga nag-yes mga nakatanim yan. Dahil nga syempre nagbibigayan ng pera. Sige na, tanggapin nyo na yung pera basta dalhin nyo sa constituents nyo ha. Kaya kayo yung mga nandiyan dyan sa mga distrito, tingnan niyo yung mga congressman na tatanggap ng malaking pera. Di umano ito ha, sabi daw to, A1 information daw to, sabi ni Amy Marcos at iba pa. Nila Lian Libiste na talaga nagkakabigayan ng pera doon sa mga mag-yes. Kung yan ay bababa sa inyo, kung yan ay mararanasan ninyo dyan sa distrito nyo, ibig sabihin, yan yung mga senador, mga congressman pala na nag-yes sa impeachment pero alam natin nakakampi na ng mga Duterte. Alam nila yan. Alam ng mga alam ng mga congressman yan, mga bossing. Yung mga obvious na nagno, yung mga nagno na na mga congressman kasi yan yung mga hayag na eh. Yung mga talagang alam mo na, ine-expect mo na magno. Pero yung mga nag-yes na hindi natin ine-expect, huwag kayong masyadong urat at saka atat ha. Kasi ganito mga bossing ha. Ang kampo ni Inday Sara, ang kampo ng defense ni Inday Sara, matagal na nilang gusto yung dalin sa Senado. Ang impeachment na yan. Ngayon, na-check ito ng Congress. Na-check ngayon ito ng Congress, kaya hanggang ngayon hindi pa nila tinatransmit yung articles of impeachment sa Senate. Kasi na-check nila yan, mga bossing. Na talaga namang napakababaw ng ebidensyang hawak nitong Congress at handang-handa, prepared sa bloodbath sa Senate impeachment court etong mga abogado ni Inday Sara. Kaya may mga deal na yan sila. Nag-deal na sila na sige na. Mag-yes na kayo para pumunta na yan. Madaliin na natin para pumunta yan sa Senado at doon tayo makapagbakbakan. Imagine, the camp of Inday Sara Duterte has been preparing for this for how many years already? For 3 years already. They've been preparing for the same argument and same evidences that these congressmen are putting in public or saying in public. So, alam na kaya hindi nagsasalita si Inday, remember? Di ba, pinipilit natin si Inday magsalita pero ayaw niya magsalita. It's because ayaw ng kampo ni Inday Sara na malaman netong Congress yung kanilang depensa. At kaya naman ang Congress nag-conduct pa ng napakaraming mga investigasyon at fishing expedition kasi alam nila sa mga sarili nila na yung hawak nila mahina. Na ginagawa lang nila ito, tinatry nila na pahabain itong pambuburaot nila kay Inday Sara in the guise or in the hopes na si Inday Sara humina yung kanyang hold sa presidency sa 2028, which hindi yan mangyayari, mga bossing. Naniniwala ba kayo? So matagal na kinausap na ng kampo ni Inday Sara yung mga lumapit sa kanila ng mga congressman na mag-yes na kayo para mapunta na dito dyan sa Senado at para masimulan na natin yung bloodbath. Hindi ba nakikita nyo ngayon? Hanggang ngayon ilang araw na nung sila atat na atat yung mga yan. Kung si Senate President
Tito Soto, yung Senate President ngayon, sigurado ako pagka nila botohan nila ngayon, bukas nandiyan na sa Senate yan. But since nakita nila na biglang nagpalit ng liderato, tapos alam nila na planado or prepared ang defense team ni Inday Sara, dinidelay nila ng dinidelay, nag-aantay pa sila ng mga panibagong mangyayari o baka sakaling magkaroon ng panibagong agawan ng posisyon sa Senado bago nila i-remit yan o bago nila bago nila i-transfer yan sa i-endorse yan sa Senate. O, kita rin nyo, mahina na mga bossing, mahina na yung mga ulol na yan. Kaya ngayon, sandamo ka lang ina-activate nila ng mga kung ano-ano, media, mga rallyista. Kaya lang, yun ang pinakamasaklap kasi na-overshine na tabunan ng issue ni Senator Bato de la Rosa at ng ICC. Etong impeachment kay Inday Sara, yun nga lang, natatabunan pati yung flood control scandal. Natatabunan pati yung pagnanakaw ni Romualdez, natatabunan pati yung pagnanakaw di umano ni Bongbong Marcos sa pera ng taong bayan. Magkakaroon na kasi ng SONA mga bossing Sa SONA kasi kailangan may mai-report si Bongbong, tatanga-tanga yan, wala namang utak yan, i-report. Wala naman nangyari sa Pilipinas sa loob ng isang taon simula nung nangako siya na may mananagot, wala pa rin naman nananagot. So ngayon mga bossing, kaya ang dami nilang mga ginagawang mga kung anik-anik ngayon. Kasi nga, i-report nila yan sa SONA. Kaya lang, tek yan, biglang may dark horse. Lumabas si Senator Bato de la Rosa. Binura lahat ni Senator de la Rosa Yung baraha na hawak ng pinusoy niya ngayon yung Congress, taing-tae, pa-interview kaliwat kanan, hindi sila umiinto kaka-pa-interview. Kasi nga, nalaos sila bigla. Sumikat kagad si Senator Bato de la Rosa doon sa kanyang pagtakbo-takbo dyan sa Senado. At inis na inis. Pinagtatawanan nito actually, ang nakakatawa lang. Kasi habang pinagtatawanan nila itong pagtakbo ni Senator Bato de la Rosa, wala naman yung naging epekto kay Senator Bato de la Rosa. Dahil unang-una sa lahat, Senator Bato de la Rosa is pangalawa sa pinakamataas na botong nakuha nung nakaraang eleksyon. And he's gonna be a senator until 2032. So he's protected. Kapag si Senator Bato de la Rosa hindi nagtagumpay yung kanilang pagpapadala sa kanya sa ICC kasi naka-istabay daw diyan yung eroplano na magdadala sa kanya sa ICC. Sa Hague. Pero kung hindi magtatagumpay yan mga bossing, wala na. Tapos na talaga boxing mga bossing. Ayaw lang naman talaga nila si Senator Bato de la Rosa papasukin diyan sa Senado para makaboto At siyempre, ngayong impeachment, importante pa rin yung boto ni Senator Bato de la Rosa. At importante na diyan si Senator Bato de la Rosa para maging parte ng impeachment court. Kasi nga kung ngayon meron silang 13. Tandaan ninyo si Mig Zubiri ayaw niya ng impeachment. Si JB Ejercito ayaw niya ng impeachment. So dalawa na yan, 15 na silang boboto sa pabor sa pag-a-acquit kay Inday Sara impeachment proceeding. Kaya ngayon, hirap na hirap sila mga bossing, takot na takot sila sa mga nangyayari ngayon. At hindi na sila napapansin, kaya ito sila Leila de Lima, parang mga pa-interview, pinagtatawanan si Bato de la Rosa. Alam mo ang nakakatawa dito? Ang nakakatawa dito, NBI, bakit? 64 years old na si Senator Bato de la Rosa, hindi nyo pa nahuli? Maaga pa lang nandiyan na kayo sa Senado, inaantay nyo siya sa may pintuan, paglabas niya ng pintuan, hinawakan nyo na, hindi nyo pa siya nahuli. Kay babae, kay lalaki yung nandiyan, panis pa din kayo kay Senator Bato de la Rosa. Mantakin mo ilang flights of stairs yung kanyang tinakbo, kahit nadapa siya sa dulo. Sino ba naman hindi madadapa? Nakabalat ka, nakabarong ka pa, naka-slacks ka pa, so hindi ka naman nakapangtakbo. Pero imagine at 64 years old, mas maliksi pa sa inyo na mga ahente ng NBI si Senator Bato de la Rosa. Alam mo ang nakakatawa, yung NBI, sa dinami-dami nyo dyan, full battle gear pa kayo, hindi nyo nahuli si Senator Bato de la Rosa. Panis! Tsaka wag niyong pagtawanan. Wag niyong pagtawanan yung pagkadapa ni Senator Bato de la Rosa dahil naging successful siya. Naging successful siya na na-evade niya yung illegal arrest. He's evading arrest. Yes. Lalong-lalo na kung illegal arrest. Alam ba ninyo na itong pag-aaresto kay Senator Bato de la Rosa ay illegal? Illegal dahil hindi ito dumaan sa korte ng Pilipinas. Kapag hindi dumaan sa korte ng Pilipinas, illegal yan. At kapag ginamit natin ang rule ng ibang bansa, rule ng ibang korte na wala namang jurisdiction at wala namang hawak sa soberanya natin, na wala namang ambag sa bayan natin, yan ay kidnapping. So na-evade ni Senator Bato de la Rosa yung mga kidnapper niya. Na-evade ni Senator. Ayun ang nakakahiya sa lahat. Ngayon, itong NBI, alam mo, Director Matibag, alam mo, ang nakakahiya ikaw. Ang nakakahiya ikaw, bakit? Kasi dapat nag-aano ka ng maximum tolerance. Pinagmumura ka ng mga nandiyan sa labas ng Senado. Tapos nakipag-angasan ka sa kanila. Yan ang nakakahiya.
O dapat ikaw bilang isang direktor, mataas ang iyong posisyon sa pamahalaan, dapat marunong kang tumanggap ng galit ng taong bayan dahil pesweldo ka ng taong bayan eh. Yung mga nagsisisigaw na yan, o ba kahit sabihin mo, hindi naman nagbabayad ng buwis, tanga. Basta bumili yan ng candy, kahit 2 yosi, nagbayad na yan ng kanilang VAT. Therefore, kung kumukuha ang gobyerno sa VAT ng ipinangsusweldo sa inyong mga nasa gobyerno, ibig sabihin, palamunin kayo ng mga yan. Mantakin mo yung nagpapasweldo sa inyo, minumura-mura kayo. O hindi ba? O yan ang nakakahiya. Tapos makikipagbuno, dami-dami mong kasama. Kung talagang matapang ka, naghihubad ka ng tawag dito, ng iyong ID. O hindi ako NBI ngayon, magsuntukan tayo. Di sana gumanong ka dyan. Pero alam mo, mali yun eh. Mali yun. Kung ako ang NBI director at sinisigawan ako ng ganon, alam mo, sasabihin ko lang, mga kababayan, wait lang. Ginagawa lang po natin ang ating trabaho. Wala pong personalan, pasensya na po. Alam ko, galit po kayo. Alam ko na sinusuportahan nyo si Senator Bato de la Rosa. Pero wag po kayong mag-alala. Lahat naman po ng gagawin natin ay naaayon sa batas. Alam kong galit kayo. O pasensya na po. O wag po kayong magalit sa amin. Kami po ay napag-utusan lang. Hindi ba? Parang yung mga pulis dyan. Nakita nyo ba minumura ng mga tao yung mga pulis na nandiyan dyan? Hindi. Ako nga namigay pa ako ng hamburger noon nakaraan eh. Oo, kasi nga alam namin na yung mga pulis na yan napag-utusan lang. Kayong NBI, alam man din namin na napag-utusan lang kayo. Wala naman kayong authority talaga. Kung hindi kayo inutusan, hindi naman kayo gagalaw. Alam nga naman, inutusan kayo tapos hindi kayo gumalaw, edi tatanggalin kayo sa pwesto ng mga utos sa inyo ng mga amo ninyo. Naintindihan naman namin matibag na napag-utusan ka lang. Para si Torre, napag-utusan lang din. Kaya lang, masama talaga ugali tsaka mukha ni Torre. Madilim talaga ang kanyang puso at maitim ang kanyang balat, pati kaluluwa, pati buto. Oh, ganyan talaga. So, naintindihan naman namin 'yon. Pero alam mo, Attorney Matibag or NBI Director Matibag, mali yung ginagawa ninyo na inaangasan niyo yung mga tao, pati yung mga ahente ninyo, inaangasan niyo yung mga tao. Sinisigawan kayo, minumura kayo, gusto niyo ikulong, gusto niyo arestuhin. Kaya ngayon nangyari diyan sa USAA wala namang kayong warrant, wala namang kasalanan yung tao, hinarang lang kayo, pumasok-pasok kayo diyan eh. Tapos gusto niyo lumabas kayo ng ganun-ganun na lang. Pumasok kayo ng persahan, nung hinarang kayo, nung palabas kayo. Dahil nga mayroong contempt order ang Senado sa inyo. Magagalit kayo, tapos bubugbugin niyo yung humarang sa inyo, tapos isasakay niyo ng walang warrant of arrest o walang kaso, hindi naman siya nag-obstruct ng justice. Palabas lang kayo, tapos binugbog niyo, kakapal naman ng mga mukha niyo. Alam nyo, naiintindihan ko na emosyon kay ang nangibabaw. Pero dapat kapag ka nandiyan ka sa posisyon, lalo na may hawak ka na baril, tas meron kang authority, meron kang badge, dapat marunong ka sa batas. Lalo na kayo, mga ahente ng NBI, mga abogado kayo, dapat alam nyo yung batas. Dapat yung tao, kung ayaw kayong palabasin, di kausapin nyo, kailangan na namin lumabas. Kung ayaw pa rin kayong palabasin, pilitin nyong lumabas. Ang dami-dami nyo, mag-isa lang yung tao, pinagbububugbog nyo, hindi nyo pa mapusasan, ang lalampan nyo naman. Tapos si Senator Bato, 64 years old din, hindi nyo pa nahabol. Kaya kayo pikon na pikon kasi na-expose na unang-una sa lahat, wala kayong maximum tolerance. Pangalawa, mapang-abuso kayo sa kapangyarihan. Pangatlo, hindi kayo mga physically fit. At wala kayong nagagalit tayo sa mga Duterte dahil marahas ang otoridad sa mga tao eh. Dahil sa war on drugs na yan, naging marahas ang otoridad, tapos kayo naging marahas din kayo. Sa harap ng camera, ginugulpi-gulpi nyo yung tao eh. Paano na lang pala? Kung walang camera, baka nabaril nyo yan. O hindi ba? Yun lang naman ang sa atin dito, mga bossing. Doon lang tayo sa tama. Yan dyan sa impeachment ni VP Sara, huwag kayong magalala. May mga pangalan na rin kami ng mga pumirma na alam namin na mga makasara na. Sa ngayon kasi, kailangan natin sa ngayon, kasi mahirap eh. Kapag ikaw in-expose mo yung sarili mo, gigipitin ka talaga ng gobyerno eh. So ngayon, nagkaroon na ng deal sa grupo ni Inday Sara, itong mga congressman na nag-yes. Marami dyan, baka mas marami pa yung mga nag-yes, pero yung allegiance nila talagang ibinigay na nila kay Inday Sara because wala nang pag-asa ito eh. Mahirap kasi kapag kasi Inday Sara hindi na impeach dyan sa Congress, baka sabihin talagang bini-baby siya. So gusto naman talaga ni Inday Sara nung kanyang defense team na mapunta na yan sa Senate para talagang maging mapunta na yan sa Senate para talagang maging maipagtanggol niya na yung kanyang sarili. So, kalma na lang kayo, okay na yan. Tapos na yan sa Congress. And besides, bago pa magsimula itong investigation dyan sa Congress, alam naman natin may impeach talaga si Inday Sara dyan eh. So bahala kayo, yung mga nasa distrito ninyo na nag-yes, na alam nyo naman talaga na nag-yes dahil mga nakatanggap ng maraming pera, sige lang, go lang. O kayo mga congressman ninyo na nakita nyo nag-yes at ayaw nyo na silang suportahan, dapat lang. Pero yun lang sinasabi ko, walang problema rito sa akin, wala nang problema rito. Basta ang importante, matransmit na yan sa Senate at masimulan na yan para magkapahiyaan na. Ang hina-hina pa naman ng mga utak ng mga prosecutor.
Napakahina ng utak ng mga prosecutor. Oh, hindi ba? Tapos andiyan pa si Marcoleta, magaling yan. Si Cayetano, parehas abogado yung magkapatid na yan. Tapos yung iba dyan na nanalo dahil sa kanilang kasikatan, ayaw nila na malaos. Tandaan nyo yan ha. Marami sa mga senador ang nanalo dahil sikat. Ayaw nila na sumikat sa galit ng taong bayan. Kaya dahil yun lang ang kanilang yun lang ang kanilang armas para manalo sa susunod na eleksyon, hindi naman sila matatalino, pero mga sikat sila at binoto sila ng tao dahil sikat sila, ayaw nila malaos. Sa sigurado yung mga tao na yan, yung mga senador na yan na sikat at ayaw malaos. Abay, syempre, hindi mag-aano yan, hindi boboto yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan